Dito nga sa lugar namin sa Calgary ay madalas binabasag yung mga bus stop shelter na ganito. Napakahalaga nga ng mga ganitong shed kapag umuulan o kaya naman ay nag-i-snow. Isa lang itong patunay na kahit dito sa Canada ay may mga tao pa rin na ang gusto ay manggulo. Hindi lang nga to dito sa lugar namin nangyayari kung hindi sa buong Calgary. Kaya naman naaawa kami sa mga taong naghihintay ng bus at basag itong mga salamin. Dahil nga maganda ang weather no Sabado at nagkataong pang day off itong si Mama Shell. Kaya naman naisipan namin na i-enjoy ang weather at maglakad-lakad sa mga park. Madalas kapag maganda ang panahon, ito nga ang magandang gawin dito. Nang makakita nga dito ng bus stop si Mama Shell ay niyaya niya ako na sumakay ng bus. 7 taon na nga siya dito pero hindi pa siya nakakasakay kahit isang beses ng bus. Ang kaso nga ay napansin ko na wala kaming dalang pera. Kaya naman nag-withdraw muna kami ng pera sa ATM. Buti na nga lang at may mga drive-thru ATM machine dito sa lugar namin. Pagkatapos nga ay iniwan na lang namin itong sasakyan at nagbus na lang kami. Hindi nga pala lahat ng lugar dito sa Canada ay may accessible na bus. Madalas nga ay yung malalaking city lang katulad ditong Calgary. $2.50 nga pala pag estudyante at $3.70 naman pag adult. Kapag nakabay ka naman ay pwede mo ngang isabit dito sa unahan ng bus. Kung gusto mo nga palang malaman kung paano sumakay ng bus dito sa Canada ay panoorin mo itong video na ito. At ipapasyal na rin namin kayo sa downtown ng Calgary. Nagbayad na lang nga din pala ako dito ng cash at binigyan ako ng ticket ng driver. Pwede ka rin nga palang bumili ng mga bus pass sa online o kaya sa mga tindahan. At ang isang ticket nga ay tumatagal ng 1.5 oras. Pwede mo din nga itong gamitin sa C-Train o sa LRT. Pwede mo rin nga palang i-GPS kung saan ka pupunta para makita mo kung nasaan ka na at ilang bus stop na lang ang dadaanan nyo. May monitor nga at ina-announce din kung nasaan ang station. Kaya naman nang malapit na kami sa aming bababaan ay hinila na ni Mama Shell itong dilaw na cord. Kung may malapit nga sa yung pula na pindutan ay pwede mo rin nga yung pindutin para tumigil ang bus. Madalas nga nakasasakyan kami pag nag-iikot kami dito sa downtown. Maganda rin pala maglakad-lakad dito pag hindi masyadong malamig. Lakad tayo. Ha? Tayo. Tataas ang building oh. Para tayo mga taga-bundok sa syudad. Dahil nga hindi pa kami nag-uumagahan ay dumaan na rin kami dito sa may Tim Hortons. Heto nga palang Tim Hortons ay dito nagsimula sa Canada. Kaya naman kahit saan ka makarating dito sa Canada ay merong Tim Hortons. At karamihan nga sa mga store nila ay may mga Pilipino. Nung matapos na nga kaming kumain ay nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Laking gulat na lang nga namin dahil nga yung isang building dito ay napapalibutan ng mga pulis. Hindi naman nakakatakot maglakad dito kapag umaga. Sa gabi naman ay may mga pulis na ronda. At kapag nandito ka nga sa downtown, isa sa magandang puntahan ay itong ang malaking ulo o tinatawag nilang Wonderland Sculpture. Katabi nito ang mataas at iconic na building na The Bow. At kaunting lakad na nga ay mararating mo na rin ang pinagmamalaking Calgary Tower na dito mo lang makikita syempre sa Calgary. Mamaya nga ay sasakay naman tayo dun sa LRT. Pero nag-TikTok nga muna dito si Mama Shell. Kahit nga dito sa Canada ay may mga ilang namamalimos. Isa nga daw sa pinakabinibisita dito sa Calgary ay yung public library. Pero bago mo nga marating yon ay may makikita ka dito na magandang paru-paro at sumasayaw pa. Pwede ka rin nga magpa-picture dito sa USA. At kaunting lakad pa nga ay makikita mo itong mga higante na nagkakape. Sa laki nga ng tasa ng kape ay talagang pag naubos mo to ay nenervyusin ka. Pwede ka rin nga palang mag-ice skating dito. Wala lang nga kami dalang skate tapos hindi pa kami marunong mag-skating. Madadaanan mo din nga pala ang pinakamatandang City Hall dito sa Alberta. At katabi nito ang bago at malaking City Hall. Sa harapan nga nito ay may malaking leon. At itinuro nga ni Mama Shell may naglagay ng saging doon sa bibig ng leon. Kaunting lakad na lang nga at mararating mo na rin itong Calgary Public Library. Heto lang naman ang pinakamalaking library dito sa buong Alberta. Heto nga pala ay may 5 palapag na gusali at may lawak na 240,000 square feet. Wow! Pagpasok mo pala nga ay mamamangha ka na sa disenyo nito. Natsyempohan pa nga namin na may tumutugtog na live band. Kaya naman tumambay muna kami dito. Some of the best people throughout the city. We are here every Thursday and Friday this month for the first 3 weeks. Different bands every single time. Hindi na nga namin tinapos yung tugtugan para maikot namin itong buong library. Umakyat na nga kami dito sa hagdan. Kaya nga lang sabi ng doktor ay wag daw ako masyadong gumamit ng mga hagdan. Kaya naman bumaba na lang uli kami para gumamit na lang kami ng elevator. Ngayon lang nga kami nakakita ng ganito kalaking library. Bukod nga sa napakalawak na nito ay 5 palapag pa. At dito lang nga sa city ng Calgary ay may 21 na mga libraries. Wow! At kapag nandito ka nga sa pinakataas ay napakaganda ng tingnan nitong library. Pwede ka rin nga palang humiram
Maghiram dito ng mga laptop at iuuwi mo sa bahay. At pwede mong gamitin kahit 3 linggo. At lahat ng mga serbisyo nila dito ay libre para sa mga residente ng Canada. Wow! Kunwari nga ay nagtingin-tingin pa kami dito ng mga libro. Pero ang totoo nga niyan ay naghahanap lang kami ng bulaklak na nakasingit. Nakakatuwa nga lang dahil nga dito sa Canada ay marami pa ring mga bata ang pumupunta sa library. Bawat province nga at territories dito sa Canada ay may magagandang library na pwede mong bisitahin. Makikita mo nga dito kung gaano nila pinapahalagahan ang edukasyon at sining ng mga estudyante. Bababa na nga kami dito at may nagsabi nga sa amin na sa first floor daw ay may mga paintings. Kaya naman bago kami lumabas ng building ay pinuntahan namin. Nagulat nga kami dahil nga may mga ilang painting dito na mga Pilipino ang gumawa. Kagaya nga nitong Maria Sinukuan at nitong 21st century na Espolarium. Wow! Kahit saan ka talaga makarating ay nangingibabaw ang talento ng mga Pilipino. Pauwi na nga kami at LRT naman ang sasakyan namin. The key to balancing work and life is finding something that you love to do and making it work for you. Madalas naririnig natin ang work-life balance, pero madalas din hindi natin ito pinagtutuunan ng pansin. Madalas mas marami tayong oras sa ating trabaho hanggang dumarating tayo sa punto na nagiging buhay na natin ang ating mga trabaho. Hindi namin sinasabi na wag nating mahalin ang ating mga trabaho. Matuto lang sana tayong magbigay ng oras para sa ating sarili at sa ating mga pamilya. Gawin natin yung mga bagay na gusto nating gawin, mga bagay na magpapasaya sa atin. Wag nating hintayin na dumating yung araw na magsisi tayo at hindi natin nagawa yung mga gusto nating gawin. Sabi nga ni Confucius, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. Kung hindi ka pa nakapollow, paki-like and follow na lang po ang aming page. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin.